Good morning po sa ating lahat. Good morning, Emmanuel UMC. Good morning! Ayan. For today, I invite everyone po who's able to stand at sama-sama po tayo magpuri para sa ating Panginoon. Today, as we start a new month, the month of August, we declare that there is no one like God. Wala nang iba pang Diyos na mapagpatawad, tagapagligtas, mapagmahal, at mabiyaya. He is the only God who is beyond everything. Kaya naman, as we sing hymn of praises, let us all continue to declare na wala nang iba at wala kang katulad, O Jesus. Pupurihan ka, O Diyos, sa aming pagsayaw. Mula sa paglubog at paglitaw ng araw. Kabutihan mo, Jesus, ang laging sabi. Pangalan mo'y itataas ng aming mga awit. Wala nang iba ang nararapat sa aming papuri pagsamba. Wala nang ibang dadakilain ng buong sanlilikha. Kataas-taasan, kalwalhatian, sa'yo lamang, Jesus. Wala nang iba. Oh, oh, oh. Purihan ka, O Diyos, sa aming pagsayaw. Mula sa paglubog at paglitaw ng araw. Kabutihan mo, Jesus, ang laging sabihin. Pangalan mo'y tataas ng aming mga awit. Wala kang katulad, Jesus! Wala nang iba nararapat sa aming papuri pagsamba. Wala nang ibang dadakilain ng buong sanlilikha. Kataas-taasan, kalwalhatian, sa'yo lamang, Jesus. Wala nang iba ang nararapat sa aming papuri pagsamba. Wala nang ibang dadakilain ng buong sanlilikha. Kataas-taasan, kalwalhatian, sa'yo lamang, Jesus. Wala nang iba. Oh, 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 oh. Ihahayag sa buong mundo ang pag-ibig mo.
Church, through this song of worship, I believe and I pray na pinili na po tayong lahat. Pinili na ni Lord at patuloy niyang pinipili na maglingkod and to serve Him. With that kind of blessing po, there's also a mission tied to it. Meron pong kaakibat na mission. And that is the calling to make Him known. Mission natin na ipakilala ang kanyang kadakilaan sa lahat. Tayo bilang kanyang bayan na pinili at hinirang, tayo po ay merong misyon na itaas ang kanyang pangalan. Father God, continue to move in this place. Continue to stir up in our hearts. Continue to transcend on every heart and every soul that sings only for you. Aawitan ka, Panginoon, sa suliranin man o hinaon. Yan ang aming pagtugon. Maging sa lupa o langit, pangalan mo'y laging sinasambit. Panginoon, kami sa'yo lumalapit. Aming ihahayag, kamangha-manghang gawa. Kaluwalhatian mo'y hindi maikakaila. Purihin ka, Jesus, sa iyong pagliligtas. Tanggapin aming pag-ibig at lakas. Sa bayan mong pinili, ika'y tataas. Aawitan ka, Panginoon, sa suliranin man o hinahon. Yan ang aming pagtugon. Maging sa lupa o langit, pangalan mo'y laging sinasambit. Panginoon, kami sa'yo lumalapit. Aming ihahayag, kamangha-manghang gawa. Kaluwalhatian mo'y hindi maikakaila. Purihin ka, Jesus, sa iyong pagliligtas. Tanggapin aming pag-ibig at lakas. Sa bayan mong pinili, ika'y tataas. Aming ihahayag, kamangha-manghang gawa. Kaluwalhatian mo'y hindi maikakaila. Purihin ka, Jesus, sa iyong pagliligtas. Tanggapin aming pag-ibig at lakas. Sa bayan mong pinili, ika'y tataas. Sa bayan mong pinili, ika'y tataas. Papuri po at pagsamba sa ating dakilang Panginoon. Amen and amen. Amen.
Awit chapter 51 verse 1. Ako'y kaawaan o mahal kong Panginoon. Sangayon sa iyong kagandahang loob, ang kasalanan ko'y iyong pawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Atin pong awitin ang I Love to Tell the Story. Nais kong isalaysay ang ukol sa langit, ang walhati ni Kristo, puspas ng pag-ibig. Nais kong isalaysay pagkat ito'y tunay. Sa tuwing aking ulitin, laging nasisiyahan. Nais kong isalaysay ang lumang kasaysayan, ukol sa pagmamahal ni Kristo sa tanan. Nais kong isalaysay ang buhay ni Jesus, na puspos ng hiwaga, limas ng pag-irog. Nais kong iyong malaman ang tanging dahilan bakit mahal sa akin ngalan niyang banal. Nais kong isalaysay ang lumang kasaysayan, ukol sa pagmamahal ni Kristo sa tanan. Nais kong isalaysay nang lalong mabatid, sa tuwing ulit-ulitin, lalong tumatamis. Nais kong ibalita sa di nakarinig, aral ng kaligtasan na buhat sa langit. Nais kong isalaysay ang lumang kasaysayan, ukol sa pagmamahal ni Kristo sa tanan. Nais kong ipahayag sa nakaalam, kahit sila ay waring laging nauuhaw. At kung ako'y umawit sa kalwalhatian, ang lumang kasaysayan ang awit kong mahal. Nais kong isalaysay ang lumang kasaysayan, ukol sa pagmamahal ni Kristo sa tanan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyong harapan, humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan na isip, nasalita at nasagawa. Panginoon, binubuksan po namin ang aming puso at inaanyayahan ka naming maghari upang ang iyong ilaw ay magliwanag sa amin at makita ng mga taong nakapaligid sa amin na ikaw ang aming Diyos.
Panginoon, sa oras na ito, i-bless mo po ang gawaing ito at bigyan mo po ng karunungan ang iyong anak na magpapahayag ng iyong mga salita. At dalangin po namin na ingatan mo ang iyong mga anak na papunta rito sa iyong bahay-sambahan upang sa ganon ay makasama namin sila na magpuri at magpasalamat sa iyong dakilang pangalan. Sa oras na ito, ibinabalik po namin ang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mong aking kasalanan. Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan, laging alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katwiran. Marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na nang ako'y iluwal. Nais mo sa aki isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay nilinisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Sa galak at tuwa ako ay puspusin, butong nanghihinay muling palakasin. Ang kasalanan ko'y iyo nang limutin, lahat kong nagawang masama'y pawiin. Isang pusong tapat sa aki likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin, iyong banal na espiritu'y paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Ang may papurihan at ang anak at ang diwang banal. Buhay namin pagharian, ngayon magpakailanman. Walang hanggan. Atin pong pakinggan ang maawit ng mga bata. Cast your burden on Jesus, for He cares for you. Cast your burden on Jesus, for He cares for you.
Ilapit po natin ang ating mga anak sa harap ng altar upang ating sila ipanalangin. Kids, tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa mga batang ito na nasa iyong harapan. Salamat sa kanilang galing sa pag-awit na ngayon ay iniaalay nila sa iyo. Panginoon, patuloy mo po silang palakihin na may karunungan at takot sa iyo upang mas lalong tumibay ang pananampalataya nila sa iyo. At salamat sa mga magulang ng mga batang ito na patuloy na gumagabay sa kanilang pagparito sa iyong bahay-sambahan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ay inibig ni Jesus, kayo manggi at dilaw, maputi at maitim. Si Jesus ay walang itinatangi. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ayan. Medyo iba ang ating setup ngayon, ano? Dahil as iniisa-isa na po yung mga pew na pinipinturahang muli para kasabay ng itsura ng loob ng simbahan, pati yung mga upuan, mukhang bago na rin. Yan. Ganun na po katagal, no, ang ating sanktuaryo at kailangan ng banlawan ulit ang mga pintura. Kaya po, sa labas, wala mo na pong masyadong didikit doon sa mga pew sa labas dahil medyo may konting basa pa po doon sa mga pintura. Ayan. And then, sa ating pong mga announcements, batiin muna po natin ang ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggong ito. August 4, Cinderella Garcia. August 5, Princess Queenie Villegas. August 8, Angelica Faye Gonzalez. And August 10, Emil June Iglesias. Happy birthday po sa inyong lahat. Happy birthday po. Nandito po ba sila? Wala si Apong Cindy? Wala siya, no? O, sige. Sige po, at isama natin sila sa ating mga panalangin. Mayroon po tayong mga kasamang bisita, ano po, sa ating serbisyo ngayong umagang ito. Si Ricardo Valdez. Nandyan po siya. Vargas! Sorry, wrong spelling. Ricardo Vargas. Sige po, kayo po tumayo para makita po nila kayo. Ayan. Si Ann Balagtas. Ayun, Ann Balagtas. And si Yan. Si Yan. Nasa si Yan? Nasa laas na. Birthday mo, nak! Anong kailan ang birthday mo? Ngayon! Happy birthday! Happy birthday, anak. Sige. Tapos po, kasama din po nating muli si Lola Maxima. Yan. Katulad ng kanyang pangalan, siya ay malakas kasama natin. At ipanalangin din natin siya, ano. At ngayon po siya ay nakalabas na ng ospital. Kaya purihin po ang Diyos sa inyong buhay. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo ng confirmation class and membership class kahapon. Patuloy po tayong magkakaroon ng second part ng klase. So lahat ng mga nag-attend kahapon at yung hindi nakapag-attend pero nakapag-register po, no? Next week po, August 10, ay magkakaroon ng second part ng confirmation and membership class 8 a.m. to 3 p.m. Sa Aldersgate pa rin po ito. So yung mga dumating na kahapon, hindi na po magbabayad na registration fee next week. Yun na lamang pong mga, kung may dadagdag pa po. At kagaya po ng binilin kahapon sa mga confirmants natin, yung mga confirmation class kasi, yung mga kabataan.
So yung mga kabataan ng confirmation class, yung hindi kabataan, membership class. So lahat ng confirmants, no, magsama kayo ng inyong gustong ninong o ninang para sa inyong confirmation sa inyong membership sa Saturday. At magsuot daw po ng color white. Yan. Mamaya po, magkakaroon ng post-SI sa Aldersgate UMC, alauna ng hapon. Kaya po sa mga kabataan, after ng service, ay umaalis na po tayo papunta sa Aldersgate. Sa August 11 naman po, next week, ang NPD Mayaf ay magkakaroon ng Family Day sa Bicentennial Park sa Clark, 2 p.m. So inaanyayahan po ang lahat ng ating mga Mayaf kasama ng inyong pamilya na dumalo dito sa ating Family Day. At kung kayo po ay hindi pa nakapag-register, approach nyo lamang po yung ating mga NPD officers na kasama natin dito, si Sister Abilin at si Glisdy, sa kanila po. Dahil busy pa ang ating presidente ng Mayaf. No? Yan, so yun po muna. Kung kayo hindi pa po nakapag-register at nais nyo po sumama, mag-join po kayo. Welcome po ito sa lahat ng inyong kapamilya, including yung young kids. At wala naman po daw registration yung mga bata. Sa August 17 po ay magkakaroon ng choir and music workshop sa Aldersgate din po. And then August 18, ang monthly fellowship ng mga kabataan dito sa ating simbahan. And August 24, ang Lakbayin Prayer Conference. Wala pa po itong venue, pero lahat po ng Lakbayin team ng Emmanuel UMC ay inaanyayahang dumalo dito sa August 24. Sige po, yun lamang po ang ating mga announcement. Tayo po'y magbabatian at magkumustahan. Pero bago po iyon, mag-spin the wheel muna tayo, no? Nasaan yung ating wheel? Ano ba mga kasuotan ninyo? Ay, mix-mix silang kulay. Ayan, marami tayong kulay dyan. Sige po, anong kulay natin for today? Color pink! So, yung mga any shade of pink, no, mukhang konti lang ang naka-pink. Basta may pink kayo sa inyong damit, kahit underwear pa yan, basta pink. Ayan, sige. Tayo po'y magkamayan, magkumustahan at magbatian. Ikaw ako, mahal niya tayo, kaya tayo'y naririto. Nais niya na malaman mo na
Ayan po, no? Sarap magbatian at kumustahan, ano? Kasi minsan, after service, naglalayasan na eh. Yan, so, masaya po tayo, ano, sa pagpapatuloy ng ating serbisyo. Ngayon po ay unang linggo ng bagong buwan, no? Natapos na tayo dun sa July. Isang buwan na lang, mga kapatid. Bare months na. Kaya lagi malamig sa paligid, no? Parang ang sarap ng ang sarap ng kape, no? Yan. So, patuloy po tayong manalangin para sa mga gawain at misyon ng ating simbahan. And once again po, no, nire-remind po natin yung mga lay organizations natin, ang Now Ministry, dahil wala pa po kaming pag-uusapan sa council, dahil wala pa po kayong sinasubmit. Ayan, so magbigay na po kayo ng mga programa para itong buwan ng August hanggang sa June next year. No? So yun po yung ating mga pag-uusapan at ihanda po ninyong mga programa. May calendar na rin po tayo ng district. Hingin nyo po sa ating lay leader kung gusto nyo pong may reference sa mga dates na kailangan ninyo. Pero ayun po, inaanyayahan pong magbigay na ang lahat ng lay organization mula sa mga children, kabataan, MAYAF, WSCS, UMM, at ganun din naman sa Nurture, Outreach, at Witness. Yan po. Gagaya po ng nireport ko sa inyo, ang outreach po natin at ang Witness ay nakapagsimula na po sa programa sa pamamagitan po ng pagbibigay natin ng mga school supplies doon sa mga children na nangangailangan po ng mga supplies sa San Francisco Elementary School at sa Santa Ines Elementary School. Ngayon po meron tayong may lumapit o nagbigay ng concern na pati daw yung mga students ng daycare na libre ang kanilang pag-aaral sa daycare, wala din talaga silang gamit, kagaya ng mga Crayola, yung mga ginagamit nila sa ano. So, i-work out po yun this month din para po makapagbigay din po tayo dun sa mga estudyante ng daycare. Ayan po. So, sama-sama po natin ipanalangin ang mga bagay na ito at ang bawat isa. Let us pray. O aming Diyos, nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan sa aming lahat. Salamat, O Diyos, sa nakalipas na buwan na pinagpala mo kami at nakita namin ang paggalaw ng iyong kamay na mabiyaya at mapagmahal sa bawat isa. Salamat, O Diyos, sa mga kasagutan ng panalangin na pinagkaloob mo sa amin ang grasya at ang blessings, Panginoon, na mula sa inyo na aming nakamit. Maraming salamat po, Lord God. Panginoon, we welcome this new month with gladness and joy in our hearts with you. Salamat, O Diyos, dahil hindi ka nawawala sa aming tabi at nawa, patuloy kang manahan sa aming buhay, hindi lamang tuwing linggo, hindi lamang dito sa simbahan, kundi pa naman araw-araw ng aming buhay. Samahan mo kami lagi, O Diyos, sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, sa mga gawain at sa aming mga kanya-kanyang responsibilidad. Nawa, O Diyos, makamit namin ang iyong presensya, ang iyong pagpapala na hindi magmaliw sa bawat isa. Ikaw nawa, O Diyos, ang manguna sa aming pananambahan at mangusap ka sa bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming gamitin, O Diyos, para ilathala ang iyong mensahe sa iba. At gayon din, O Diyos, idinadalangin namin at itinataas sa inyo, Lord God, ang mga gawain ng aming simbahan, ng aming distrito, upang mabigyang kapurihan ang iyong pangalan sa mga gawaing ito at lalo ka pang mapakilala sa mga tao. Nawa, Panginoon, pagpalain mo ang mga gawaing ito sa buwan ng August, Panginoon, at nawa, ikaw ang siyang manahan sa bawat isa sa amin upang magampanan namin ng may kaayusan ang lahat ng ito. Nagpapasalamat din kami, O Diyos, sa aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Nawa po, Panginoon, pagpalain mo sila sa bagong taon na ito ng kanilang buhay. Dinggin mo ang kanilang mga panalangin at kahilingan at lagi mo silang sasamahan. Ikaw din, O Diyos, ang aming nilalapitan sa aming mga kapatid na may mga karamdaman. Lapitan mo sila, O Diyos, hipuin ng mapagpala mong kamay at bigyan ng kagalingan mula ulo hanggang paa.
At ang mga hindi namin kasama dito ngayon, Panginoon, nawa lapitan mo sila at yakapin at nawa ikaw ang siyang humawak sa kanila at maranasan nila ang iyong presensyang kasama nila. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa ganitong pagkakataon na makapagsamba, makapuri kami, Panginoon, ng malaya sa inyong pangalan. At nawa sa aming paghayo, sa aming paglabas, ikaw nawa, O Diyos, ang aming makasama at ang mga salita mo ang magiging aming sandata. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Pakinggan, O Diyos, aming dalangin, kapayapaan mo'y nasang tanggapin. Amen. Awit 66, verse 13 to 14. Ako'y maghahandog sa banal mong templo na aking pangako na handog sa iyo. Pati pangako ko ng may suliranin ay ibibigay ko sa iyo, dadalhin. Ihanda po natin ang ating mga puso para sa paghahandog para sa Panginoon. Diyos ng buong sanglilikha, purihin sa kalangitan, amaan at diwang banal. Maraming salamat, O Diyos, sa pagpapala mo sa bawat isa. At bilang pasasalamat namin, O Diyos, tanggapin mong mga kaloob na ito at pagpalain ang mga ito, O Diyos, upang mas maraming maabot, mas maraming ministeryong magawa, at mas maraming pagpapakilala ang mangyari sa iyong pangalan. Nawa, O Diyos, pagpalain mo ang bawat nagkaloob at ikaw, O Diyos, ang magpala sa kanilang buhay. In Jesus' name, Amen. Atin pong pakinggan ang EUMC Choir.
Buksan po natin ang Biblia sa ikalawang Samuel chapter 11 verse 26 at lilipat po tayo sa ikalawang Samuel chapter 12 verse 13. Nang mabalitaan ni Batseba na napatay si Urias, siya'y nagluksa. Pagkatapos ng pagluluksa, ipinatawag siya ni David at naging asawa nito. Nagkaanak siya ng isang lalaki, ngunit hindi nalugod si Yahweh sa ginawang ito ni David. Sinabi ni David kay Nathan, "Nagkasala ako kay Yahweh." Sumagot si Nathan, "Pinapatawad ka ni Yahweh at hindi ka mamamatay." Purihin ang pangalan sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Buksan po natin ang ating Biblia sa Efeso chapter 4, verse 1 to 16. Efeso chapter 4, verse 1 to 16. Ang pagkakaisa sa Espiritu. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magmahalan kayo at magpasensyahan sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihang nagbubuklod sa inyo. May iisang katawan at iisang Espiritu, tulad ng may iisang pag-asa nang kayo'y tawagin ng Diyos. Tayo'y may iisang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo. Iisang Diyos at Ama nating lahat, siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. Ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Anong ibig sabihin ng umakyat? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang lahat ng nilikha. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba'y ebanghilista, at ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng lahat ni Kristo, ang Iglesia, hanggang makamtan natin ang iisang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos, at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay sa sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw na mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan ay magiging isang katawan at kung maaayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Pagbasa ng mga salita ng Diyos, huwad sa 1:6, verse 24 to 35. Nang makita nga ng karamihan na wala roon si Jesus, ni ang kanyang mga alagad man, ay nagsilulan sila sa mga daong at nagsidating sa Capernaum na hinahanap si Jesus.
At nang siya'y kanilang masumpungan sa kabilang ibayo ng dagat, ang kanilang sinabi sa kanila, Rabbi, kailan ka dumating dito? Sinagot sila ni Jesus at sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nangakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay, at kayo'y nangabusog. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya'y tinatakan ng Ama sa makatuwid, bagay ang Diyos. Sinabi nga nila sa Kanya, ano ang kinakailangan naming gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan, yaong kanilang sinugo. Sinabi nga nila sa Kanya, ano nga ang inyong ginagawa na pinakatanda upang aming makita? At sinampalatayanan ka namin. Ano ang ginagawa mo? Nagsikain ang aming mga magulang ng mana sa ilang, gaya ng nasusulat, tinapay na galing sa langit, at sa kanila'y kanyang pinakain. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumabang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Sa kanila nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. At sa kanila'y sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailanmay ay hindi mauuhaw. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Mo ay tanglaw sa aking landas at gabay sa aking daan. Salita mo ay tanglaw sa aking landas at gabay sa aking daan. Amen. Pakinggan po natin ang awit ng youth choir.
Hello, Mike. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, ngayon pong umagang ito, ang ating mga tekstong binasa ay iba-iba man ang mensahe, pero iisa ang konsepto. Lahat ng ating mga binasa ay mayroong isang klase ng pagtawag. No? So ito ay yung ating mga pag-uusapan ng Diyos. Pag-uusapan natin ngayon galing sa Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, meron tayong iba't ibang pagkatawag na mararanasan sa iba't ibang bahagi ng ating buhay. Pwedeng pagbata ka, may different kind of calling. Pag teenager ka na, iba na naman. Pag adult ka na, iba na naman. At kapag ikaw ay nasa old age na, iba na naman pagtawag. Pero trust, that every moment in our life, may pagtawag ang Diyos. Isa sa mga makikita natin sa ating nabasa, magmula sa Gospel ni John, ay ang tawag ng pagtanggap sa pagliligtas ni Kristo. Unang-una, ang tawag ng pagtanggap sa pagliligtas ni Kristo. Ang sabi niya sa John, sa Gospel ni John, I am the bread of life. Ito'y nangyari pagkatapos ng pagpapakain niya doon sa napakaraming mga tao. Sabi niya, 5,000 men na excluding pa yung women and children. So imagine niyo po yun kung lahat ng mga kalalakihan ay kasama yung kanilang mga asawa, o wag na lang lahat, meron, siguro mga 3,000 women. Kasama pa yung mga anak. No? So more than siguro mahigit kumulang 8 to 10,000 people. So after pakainin ng mga tao ngayon, hinanap pa rin siya ng mga tao. Tapos ang sabi niya, ang kapangyarihan na nagpakain sa inyong mga ninuno ng kanilang mana, yung nahulog mula sa langit, ay galing sa Diyos. Kaya naman hinalintulad niya yung pagkabusog physically ng mga ancestors nilang iyon sa kanilang naranasan. Kayo ngayon, kumain kayo. Galing din sa Diyos yan. Ako ang pinadala niya. Ako ang tinapay ng buhay. So yun ang sinabi ng Diyos. And so this bread of life na sinasabi ng Diyos, ang sabi niya, you will never go hungry. You will never go thirsty. Hindi lang physical hunger ang mafulfill kung hindi pa naman kabuuan. And so, dito pa lamang, makikita natin ang pagtawag ng Panginoon sa kanyang mga anak na tanggapin ang Panginoong Hesukristo. Sabi niya, when you have accepted me, you will never go hungry. And dito sa milagrong ito na nangyari at sa pinaliwanag ng Diyos na ito, malayo pa yung crucifixion niya. Hindi pa ito kinabukasan, hindi pa next week. Pero meron ng pagtawag ng pagsunod sa Panginoon. And so, brothers and sisters, there is a call for us to follow God, to follow Christ, and to accept His salvation. No, merong pagtawag sa atin para tayo ay sumunod sa Kanya at tumanggap sa Kanyang pagliligtas. So ang tanong, have you accepted Jesus Christ and are you following Him? Believe it or not, not everyone who goes to church follows Christ. Hindi lahat. Hindi lahat ng sinasabing sila'y Kristiyano ay tinanggap na ng buong buo ang Panginoong Yesus. And so there is a continuous call for us to accept and follow Jesus. Pangalawa, merong tawag sa atin ng pagsisisi at pagbabago. Mababasa natin sa 2 Samuel, doon sa tekstong nabasa. In-explain doon yung nangyaring galit ng Panginoon kay David. Kung babasahin natin ang chapter 11 verse 26 hanggang chapter 12 verse 13, yung buong kalagitnaan iyon. May sinabi dun si Nathan. Ang sabi niya kay David, meron daw 2 lalaki, isang mayaman at isang mahirap.
Yung mayaman, napakarami niyang mga tupa at napakaraming mga, kumbaga livestock. No? Marami siyang alagang hayop. At itong isang lalaki na mahirap ay may nag-iisang tupa lamang. At ang trato nila sa tupang ito ng kanyang pamilya ay parang anak na rin nila. Sino sa inyo dito yung may pets? May pets. Yan, si Coffee at si Kiwi, kumakain o habang nagsesermon. No? Na may mga pets na tunay na minahal nila at tinuring na pamilya. Pinapakain kasama nila, pinapainom sa kanilang mga inumin, pinapatulog sa kanilang tabi. Alagang-alaga talaga itong tupang ito, no, sa lalaking ito. Ngayon, may bumisita dun sa mayaman. At nung bumisita ito, hindi siya nagpakatay doon sa kanyang sariling livelihood or livestock. Hindi siya nagpakatay ng kanyang tupa, hindi siya nagpakatay ng kanyang cattle, but instead, he took the lamb that belonged to that poor man. Yung nag-iisang tupa ng taong ito, kinuha ng mayamang ito at pinapatay at pinakain dun sa kanyang bisita. Nakakaawa, no? Imagine nyo kung nag-iisa lang yung pet, tapos kukunin pa sa inyo. So nagalit si David. Nagalit siya. Ang sabi ni David kay Nathan, "Surely as the Lord lives, the man who did this must die." So sabi niya, sino ba tong lalaking to? Kailangan tong mamatay. Sabi niya, he must pay for that lamb 4 times over because he did such a thing and had no pity. Anong sagot ni Nathan? Ikaw yun eh. Sabi niya kay Haring David, ikaw yun. Ikaw yung mayamang lalaki na kumuha ng nag-iisang tupa. Kinuha mo ang asawa ni Urias at pinapatay mo si Urias. Ikaw ang dapat maparusahan, sabi ni Nathan. So merong sinabi ang Diyos kay Nathan bilang isang propeta. Ang sabi niya pinapasabi niya kay David na dahil ikaw ay inanoint ng Diyos at sinuway mo siya at pinapatay mo si Urias sa kamay ng kalaban at ng sword, the sword will never depart from your house. Sabi niya. Ibig sabihin, sa kanyang pamilya, sa kanyang bawat henerasyon, ay may mamamatay sa talim, sa kalaban. May ganong klaseng sumpa na ibinigay kay David. At sabi niya, because you despised the Lord and took the wife of Uriah, out of your own household, the Lord will bring calamity on you. Before your very eyes, I will take your wives and give them to one who is close to you. Kumbaga, yung ginawa niya kay Urias, mangyayari sa kanya multiple times over. Knowing David, napakarami niyang asawa. At ang sabi sa kanya ng Diyos, kukunin ko ang mga asawa mo at ibibigay sa mga taong malalapit sa iyo. At gagawa sila ng kasalanan sa harapan mo in broad daylight. Kasi ikaw patago sabi niya. So itong mga to, lathala. Yun ang nakaabang na kaparusahan at consequence kay David. At anong sabi ni David? Isa lang ang sinagot niya kay Nathan. I have sinned against the Lord. Yun lang. Hindi siya nagdahilan. Hindi sinabi ni David kay Nathan, kasi naman, ba't naman kasi naliligo si Bathsheba dun sa labas ng tore, di ba? Ba't naman kasi siya hubot-hubad sa harapan ko? Dapat naman hindi. Hindi niya sinisi si Bathsheba. Hindi rin niya sinabi na, ito kasi si Urias, hindi nakinig sa akin, dapat kasi umuwi na siya, di sana di siya namatay. Hindi nagdahilan si David. Instead, he said, I have sinned against the Lord. Merong pagpapakumbaba, merong pagsisisi at may pagtalikod sa pagkakasala niya. Mga kapatid, yun ang tawag sa atin ng Diyos.
That as His children who are following Him and have accepted Him, tayo ay patuloy na tinatawag to repent. And when we say repent, hindi lang magpasosorry ka lang. Lord, sorry po. Tapos next week, ganun ulit? No. Repentance is fully turning your back away from your sin. Pagsisisi at may pagbabago. So kapag tayo nagkakasala sa Diyos, kung titignan natin dito, si David, hindi naman niya pinapatay ang Diyos. Hindi naman niya ninakawan ng asawa ang Diyos. Pero kanino sabi niya, kanino siya nagkasala? Sa Diyos. And so when we sin against our family, our friends, our loved ones, and other people around us, we have sinned against God. Kaya naman humingi siya ng tawad sa Diyos at nagpakumbaba sa Diyos. So kapag tayo mga kapatid, may pagkakamaling nagagawa sa ating kapwa, sa ating mga buhay-buhay araw-araw, pagpapakumbaba ang hinahanap ng Diyos. At pagsisisi at tunay na pagbabago. Yun lang ang sinabi ni David. Grabe yung parusa niya, di ba? Anong sagot ni Nathan? The Lord has taken away your sin. If we will truly repent, truly, with pure and genuine heart, we will ask for forgiveness from the Lord. He will forgive us. Hindi naman matigas ang puso ng Diyos. Hindi naman siya makulit at hindi naman siya, ay hindi, bahala ka dyan. Di kita papatawarin, gagawin ko pa rin yung sinabi ko yun, nag-effort ako doon ha. Paparusahan kita. Hindi ganun ang Diyos. Mapagpatawad at mapagmahal ang Diyos. Kaya naman walang dahilan ang mga anak niya para hindi lumapit sa Kanya. The Lord is so caring and compassionate that when we seek for His forgiveness, He will give it to us. Pangatlo, meron tayong tawag ng paglilingkod. Mababasa natin sa Epeso, ang sabi niya, Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip His people for the work of service. To equip His people for the works of service. Hindi niya sinabi na to teach the people and to lay down. To preach to the people and to sit down. No. The Lord is instructing His apostles to equip His people in the service para maglingkod. Sabi niya, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure to the fullness of Christ. So hanggat hindi natin nakakamit yung goal na iyon, hanggat hindi magkakaroon ng unity sa body of Christ, hanggat hindi tayo nagkakaroon ng maturity in the measure of the fullness of Christ, hindi tayo titigil. Ang tanong mga kapatid, na-reach na ba natin yon? Hindi pa. Dahil kung na-reach na natin ang goal na iyon, wala nang kriminal. Wala na nangyayaring kapahamakan nagawa ng tao. Wala nang masasamang loob. Wala nang evildoers. Walang nabibiktima, walang nasasaktan ng ibang tao. And we all live in perfect harmony. If we have reached that, then we can stop service. But until that happen, wala tayong chance na tumigil sa paglilingkod. And so the call for us to serve is continuous throughout our lives. Tinanggap mo ang Panginoong Yesus. Sinundan mo siya. You followed Him. Nagsisi ka, nagrepent ka, hindi dyan natatapos yun. You must serve in order for others to know Christ, to serve Him, until all of the people of God's creation are one in unity in the body of Christ.
And so patuloy tayong maglilingkod through discipleship, evangelism, mission, outreach. Ang dami nating pwedeng gawin bilang mga anak ng Diyos. Hindi natin kailangan laging engrande, no, yung ating mga ginagawa. In small to big things, we can act and we can serve. Huwag ka lang titigil. Don't stop. Don't stop serving the Lord. Don't stop doing His works. Don't stop doing His ministries. Tanungin mo yung sarili. Kung ikaw ay empleyado, kailan yung huling beses na kinausap mo ang iyong workmate o office mate at sinabi ang kabutihan ng Diyos sa kanya? O kahit man lang kailan ka huling nanalangin publicly? Minsan kasi, no, nagpe-pray na lang tayo, turuan pa tayo. O kaya naiya ka, lalo na kapag nasa labas kasi feeling mo, sasabihin ng mga tao sa'yo, ay holy-holy yan. So, kung tawagin ka holy-holy, at least banal ako, hindi ako makasalanan tulad mo. Ganon! Mahirap yun, mga kapatid. Kung ikinakahiya natin ang pagiging Kristiyano natin sa harap ng ibang tao. The simple act of living your life in Christ and showing it to people, that's not bragging. That's living in testimony of what Christ has done for you. So next time na pabaglid kayo ng panalangin sa opisina ninyo, i-grab nyo. Kahit di kayo tinuturo, mag-volunteer kayo. O kaya sa school, sa classroom, no? Pag sinabi, sinong maglilid ng prayer, mag-volunteer kayo. Hindi ko alam kung nakwento ko na sa inyo, but there is a point in my college life nung ako'y first year sa social studies, pinag-uusapan yung Bible. Tapos, ang sabi nung nagre-report na classmate ko, di ba ma'am, wala naman kasi nagbabasa talaga sa atin ng Bible araw-araw, sabi niya. Nagtaas ako ng kamay. Ma'am, hindi po. Ako po, nagbabasa po kami ng Bible araw-araw sa bahay. Ayaw nilang maniwala. Di sila naniniwala na may ganun. In-explain ko pa na kasi po, nagde-devotion po kami, kasama ko po yung family ko, ganyan. Noong panahon na yun, bata pa kaming lahat, talagang walang busy. Ang aga-aga pa namin nagde-devotion. Hindi kami umabot ng alauna ng madaling araw, guys. Pero yun, merong something na mag-create ka ng kagulat-gulat sa mga tao sa paligid mo. And maybe in that moment, you can touch the lives of others na makikurious sila, bakit kaya? Paano kaya? Kung mananahimik ka na lang, wala kang gagawin, no? Paano magkakaroon ng urge yung mga tao to start believing in the Christ that we believe in? And so there is a continuous call to serve the Lord in all aspects of life. Kahit nga nasa bahay ka kahit hindi ka nagtatrabaho, kahit holiday, kahit wala kang pasok, kahit wala kang ginagawa, kahit yung nagsuscroll ka lang sa Facebook, baka naman kasi mamaya puro fake news yung mga share nyo sa Facebook, o kaya naman baka puro chismis, o kaya puro balita ng mga artista, no? Mag-share din kayo ng gospel, mag-share kayo ng word ni Lord, mag-share kayo ng testimony, share kayo ng makakaantig sa puso ng mga tao at makikilala nila ang Diyos. Kahit dun sa free time ninyo, guys, pwedeng-pwede yun. Kung minsan kasi kahit lahat tayo, no, may kinabibisihan sa buhay. Pero kahit yung konting moment lang na naghahanda ka, nagbibihis ka, nakikinig ka ng worship songs, at naririnig yun ng mga tao nyo sa bahay, nakakapag-minister ka na. Ministry and service goes a long way when you start small. It will always have an impact. Pero walang impact yan kung hindi ka magsisimula. And so you need to start with your service to God. Tandaan natin na sa ating buhay, patuloy ang pagtawag ng Diyos. Continuous yan. Iba't ibang nga lang. Minsan, ang call sa'yo is to serve, minsan to repent, minsan to follow Him. Hindi ito one time, big time. Na nung 13 years old ako, may nag-calling sa akin ng Diyos na sumunod ako sa Kanya, sumunod na ako, tapos na. No, hindi siya one time, big time. So maging sensitive tayo sa tawag na ito at patuloy tayong tumugon sa Diyos.
Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo din. Itaas ninyo ang inyong mga puso. Itinataas namin sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan at papurihan. Marapat at mabuti at isang kagalakan ang lagi at saan man na magpasalamat sa iyo, makapangyarihang Diyos, manlilikha ng langit at lupa. Nilikha mo kami sa iyong wangis at hinihingan ng buhay. Kaya kasama ng mga tao dito sa daigdig at sa lahat ng kasamahan sa kalangitan, ay nagpupuri kami sa iyong pangalan at samahan sila sa kanilang walang katapusang himno. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, ang langit at lupa ay puno ng iyong kalwalhatian. Hosana sa kaitasan, pinagpala ang narito sa pangalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan. Sa gabi na inalay niya ang kanyang sarili para sa amin, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati ito at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Kumuha kayo at kumain. Ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Gawin ito sa pag-alaala sa akin." Nang matapos ang hapunan, kinuha niya ang saro, nagpasalamat sa iyo at ibinigay niya sa kanyang mga alagad at sinabi, "Uminom kayo rito lahat kayo. Ito ang aking dugo ng bagong tipan, na buhos para sa inyo at sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito habang iniinom niyo ito sa pag-alaala sa akin." At kaya sa pag-alaala sa iyong makapangyarihang gawa kay Hesukristo, inaalay namin ang aming sarili sa papuri at pasasalamat bilang banal at buhay na hain na sa pakikipag-isa sa pag-aalay ni Kristo para sa atin, habang ipinapahayag natin ang hiwaga ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay muling babalik. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo kaming kaisa kay Kristo, kaisa sa bawat isa, at kaisa sa paglilingkod sa lahat ng sanglibutan hanggang sa huling tagumpay ni Kristo at makabahagi kami sa makalangit na piging. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, kasama ang iyong banal na Espiritu sa iyong banal na iglesia, lahat ng karangalan at kalwalhatian ay sa iyo, makapangyarihang Ama, ngayon at magpakailanman. Amen. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come.
ang katawan ni Kristo ang ibinigay sa atin. Ang dugo ni Kristo na ibinigay sa atin.
Atin pong awitin ang awit ng pasasalamat, Pass It On. Sa munting siklab, apoy ay magniningas, at sa ilang ignap, makikita'y liwanag, katulad ng pag-ibig ng Diyos na nagliligtas. Tanggapin siya sa buhay mo, pag-ibig niya'y wagas. Mahalin, muntian ang tanawin, hanam at bulaklak, ibon ay may awitin, katulad ng pag-ibig niya. Kung iyong tanggapin, sa puso ay may awitin, ang Diyos ay purihin. Dalangin ko sa Diyos, ikaw aking kaibigan, ang maranasan mo, tunay na kaligtasan, sabay nating isisigaw, ang Diyos papurihan, pag-ibig niya ang nagligtas, sabihin sa lahat. Mga anak ng Diyos, sabay-sabay sa awit, sa iisang tinig, sabihin sa daigdig, ang tanging Diyos na dakila, nagkatawang pusa, pagliligtas niya'y tanggapin, sabihin sa lahat. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos, maraming salamat po sa iyong ibinigay sa aming mensahe ngayong araw na ito. Tunay nga, O Diyos, na patuloy ang pagtawag mong naririnig namin. Kaya naman, O Diyos, bigyan mo kami ng pusong handang makinig at isip to discern, Panginoon, ang iyong salita, upang kami ay makapakinig sa mga nais mong ipagawa sa amin, nasaan man kaming parte ng aming buhay. Tulungan mo kami, O Diyos, na patuloy kang tanggapin, na araw-araw piliin ang sumunod sa iyo. Araw-araw piliin na mapa sa iyo, O Diyos. Tulungan mo kami, O Diyos, na talikuran ang aming mga pagkakamali. Tulungan mo kaming magkaroon ng pusong mapagkumbaba at handang lumapit sa iyo para sa iyong kapatawaran. And Lord, help us to change. Help us, Lord God, na maalis ang kasamaan, Panginoon, sa aming buhay, kundi maghari ang iyong kabutihan at pagmamahal. Tulungan mo kami, O Diyos, na magkaroon ng kalakasan, ng wisdom, ng
empowerment, ng drive at ng motivation para patuloy kaming makapaglingkod sa inyo, O Diyos. Na sa kabila ng aming mga pagsubok na kinakaharap, nananatili, O Diyos, ang aming paglilingkod sa inyo. Tulungan mo kami, O Diyos, na manindigan sa aming serbisyo sa iyo. Tulungan mo kami na ang bawat araw namin ay maging paglilingkod sa iyo. Sa ministeryo man, sa loob ng simbahan, sa loob ng aming tahanan, sa eskwelahan, sa trabaho, at sa aming mga taong nakakahalubilo. Tulungan mo kami, O Diyos, na magkaroon ng pagkilos, pagsasalita, at pagbibigay katuparan sa mga nais mong ipagawa sa amin. And so help us, Lord, and be with us. Lagi mo kaming samahan, O Diyos, at huwag mo kaming pababayaan. At itinataas namin, Panginoon, ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. At nang nawa, sa aming paglabas, sa aming paghayo, dala-dala namin ang iyong mga salita. Make us, Lord, a vessel of your blessings to others. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming buong linggo, at ikaw nawa ang gumabay at pumatnubay sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Let us open our hands in a gesture of receiving. Ang Panginoong Diyos na siyang nagmamahal sa atin, nagbigay ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo at pakikipagtipan ng banal na Espiritu ang siyang mapa sa atin ngayon at magpakailanman. Amen. Tanggapin na araw-araw piliin